Alagad ka ba ni Saturno? Wika ni Quiroga. Ako? Hindi. Pero ako ang may-ari nung ninakaw mo. Pabitin nitong sabi, sabay nguso at itinuro ang hawak-hawak ni Quiroga. Nandito ako upang kuhain ang nararapat na sa akin. Ilang dekada na akong naghanap. Kaya nung maamoy ko ang diwa niyan, nagtungo agad ako rito at nilinis ang mga posibleng balakid. Dagdag pa nito at itinuro ang bayang naging abo. Sa galit ni Miranda, sinugod niya ito pero hindi pa man siya nakakalapit ay nanigas na ang kanyang katawan at sa pag-apoy ng mga mata ng lalaki ay dahan-dahang nasunog ang katawan ni Miranda. Miranda! Sinubukan ni Quiroga na tumulong pero hindi gumana ang mahiwagang pulang bato. Pagtingin niyang muli sa lalaki, pumahalakak ito habang nakatingin sa kanya. Kahit anong gawin ni Quiroga sa mahiwagang pulang bato ay hindi na ito gumana pa. Ang dating kinang neto ay wala na, na para bang nilayasan na ito ng kapangyarihan. Naging pangkaraniwang bato na lamang ito. Naguguluhan niya ay ibinalik na lamang ni Quiroga sa bulsa at tinulungan si Mirandang makalaya sa pagkakabihag mula sa salamangka ng lalaki. Ngunit bago pa man niya magawa yun, ay may puwersang humila kay Quiroga palayo. At kusang kumilos ang mga abo na gumapos sa katawan ni Quiroga sa kalapit na puno. Abo lamang iyon kung titingnan. Ngunit nagmistulang bakal ito sa sobrang higpit ng kapit at hirap na makawala. Si Miranda naman sa kabilang banda ay patuloy pa rin na unti-unting nilalamon ng apoy. Sinubukan ni Quiroga ang mga karunungang dasal na nalalaman niya. Ngunit ni isa ay walang umubra sa puwersa ng lalaki. Ang lalaki naman ay pasimpleng umupo sa nagkukumpulang bato sa unahan habang pinapanood ang unti-unting pagkasunog ni Miranda. Miranda! Miranda! Pinukaw ni Quiroga ang isipan ni Miranda sa pamamagitan ng paulit-ulit na pagtawag sa pangalan nito. Nang may sinyalis mula sa kanya, isinawika ni Quiroga ang naisabihin. Huwag kang tumingin sa mga mata niya! Sigaw ni Quiroga. Mabilis naman na naunawaan ni Miranda ang nais ipirating ni Quiroga. Pilit niyang binawi ang paningin, subalit hindi naging madali sapagkat may puwersang pumipigil. Ngunit sa bandang huli ay nagawa rin niyang takasan ang mga mata ng lalaki na siyang nagpalaya kay Miranda sa mga apoy. Nakamunti ka ng ikaabo ng kanyang katawan. Mabuti na lamang at nag-uumpisa pa lamang ang apoy at kaagad niya nang nabawi ang kanyang paningin. Dahil kung hindi, ay malamang isa na siya sa mga abong hahalo sa lupa. Kasabay ng paglaya ni Miranda, ay siya ring paglaya ni Quiroga sa malabakal na abong gumapos sa kanya. Napatayo naman ng lalaki at nagulat sa nangyari. Nanumbalik na rin sa karaniwan ang mga mata nito na kanina lamang ay nag-aapoy. Tunay pala ang sabi-sabi na may kakayahan ka
binata. Sambit nito na dahan-dahang lumakad papalapit. Ngunit wala kang modo sa pagnakaw ng isang mahalagang bagay na hindi naman sa iyo. Matapos na itong sabihin ng huling sinabi, sumiklab ang apoy mula sa kung saan-saan. Kung kaya't napatakbo na sina Quiroga at Miranda upang maiwasan ang mga ito. Sa puntong yun ay naging purong apoy ang kabuuan ng katawan ng lalaki at lalong nanlisik ang mga mata. Takbo ng takbo sina Miranda at Quiroga. Subalit ang distansyang kanilang narating ay naabutan pa rin ng apoy. Nakasunod naman ang nag-aapoy na lalaki habang nakalutang sa hangin. Nagmistulang impyerno ang buong dako sa pagkalat ng apoy hanggang sa wala nang mapuntahan pa sina Quiroga at Miranda. Hanggang sa nakarating na sila sa kahuli-hulihang bahagi ng lupa, sa talampas. Napatras pa silang dalawa ng isang hakbang nang umapak na sa lupa ang lalaki na agad namang nagbalik sa anyo bilang tao. Pasimple pa itong nagsindi ng sigarilyo at muling ibinuga ang usok sa direksyon nila Quiroga. Madali naman akong kausap, binata. Ibigay mo sa akin ang mahiwagang pulang bato bago pa kayo maging abo. Sambit nito na sinulyapan pa ang nagliliyab na apoy sa likuran. Tumayo lang din ito sa harapan nila at patuloy na humihitit ng sigarilyo habang inaantay ang kanilang pasya. Lalo na ang kay Quiroga. Sabihin mo muna sa amin kung sino ka at paano mong nasabing ikaw ang may-ari ng pulang bato? Tanong ni Quiroga. Dinurog ng lalaki sa mismong palad niya ang natitirang sigarilyo. At saka matigas ang mukhang bumaling kay Quiroga. Kailangan pa bang magpaliwanag ng may-ari sa isang magnanakaw na kagaya mo? Sambit nito. Sa pagpupumilit ng lalaki na siya ang may-ari ng pulang bato, nagkatingin ng muli sina Quiroga at Miranda at parehong iniisip na isa ang lalaking ito sa mga nilalang na naghahangad na makuha ang bato na maaaring isa rin sa mga sugo ni Saturno. Nag-isip si Quiroga ng ibang paraan upang makatakas sa lalaki. Sa sitwasyon nila, kinakailangan muna nilang umatras dahil apoy ang kapangyarihan ng kalaban. Wala siyang karunungang alam na maaaring pangontra sa apoy. Ayos lang sana kung saswang o anumang elemento ang lalaki dahil kakayanin niyang lumaban. Subalit pagdating sa apoy, ay walang panama si Quiroga. Naiisip niya rin ang kasamang si Miranda na ngayon ay naiipit na sa kaguluhang siya lang dapat ang tatahak. Pag-usapan na lamang natin ito. Daanin natin sa mabuting usapan. Yung masinsinan at sa parang walang masasaktan. Wika ni Quiroga na sinubukang kuhanin ng loob ng lalaki. Ngunit mukhang nagsawa na ito sa masinsinang usapan dahil ngumisi lamang ito at nagsindi ulit ng sigarilyo. Sabay tingin sa malayo. Akin na ang pulang bato! Mariin na bigkas ng lalaki
at saka tinitigan muli si Quiroga. Sa puntong ito'y parehas napaiwas ng tingin silang dalawa dahil sa nagliliyab ang mga mata ng lalaki. At kahit hindi sila nakatingin sa mga mata ng lalaki, ramdam pa rin nila ang init sa paligid na para bang may apoy sa malapitan. At katulad ng inaasahan, may apoy na sa kanilang paanan. Agad na paiwas sila hanggang sa napaakyat sa pinaka nagkukumpulang bato sa gilid ng talampas. At kaunti na lamang ay mahuhulog na sila sa malalim na karagatang nag-aantay sa ibaba. Kung sa tingin nyo yung pag-iwas sa mga mata ang natatanging paraan, nagkakamali kayo. Sambit ng lalaki. Sambit ng lalaki. Sa mga oras na to ay galit na ang lalaki. At mas nagliliyab pa ang mga mata nito kumpara kanina. Unti-unti namang lumalapit ang apoy sa paligid. At mas lumaki pa. Pilit na umiiwas sina Miranda at Quiroga. Ngunit wala na talagang mapupuntahan pa dahil sa karagatan na ang nasa kanilang likuran. Nang umakyat na ang apoy sa mga bato, ay walang sali-salitang hinila ni Quiroga si Miranda at isinabay sa kanyang pagtalon. Kapwa na pasigaw pa dahil mas malalim pa sa kanilang inaakala ang lalim ng dagat. Nang palutang-lutang na lamang sila, nasaksiyan pa nila ang pagbaba ng apoy. Subalit umurong din ito. Umatras sa tubig. Kitang-kita pa nila ang dismayadong muka at kilos ng lalaki na nag-aantay sa tuktok ng talampas. Hindi na nila iyon tiningnan pa. At umahon na sila kaagad dahil lumakas na ng lumakas ang bugso ng alon. Hingal na hingal ang dalawa nang makaahon sa tubig. Makalipas ang mahigit 3 oras, tanging pagtitig sa mahiwagang pulang bato na lamang ang nagawa ni Quiroga. Hindi na ito kulay pula at lalong parang wala na ring hiwaga. Pangkaraniwang itim na bato na lamang ito na makikita sa kung saan-saan. Naging palaisipan ito kay Quiroga at kung paano nawala ang bisa nito. Binalikan niya rin sa isip ang sandaling pagbago ng bato. Inilabas lang naman niya ito upang malabanan ang lalaking apoy. Ngunit bigla na lamang nawala ang kapangyarihan nito. Sa isip-isip din ni Quiroga, may parting kumbinsido na ang lalaking yun nga ang may-ari ng bato. At sa dinami-rami ng kalaban na nag-cruise sa kanilang landas, tanging ang lalaking iyon lamang ang nagpabago sa kulay ng bato. At siya rin ang umaangkin dito. Parang may katuturan nga ang kanyang mga sinasabi. Ngunit sa kabilang banda ng kanyang isipan, isa lamang ang lalaking iyon sa alagad ni Saturno. Ang lalaking yun na naglalayong makuha ang bato para maibigay kay Saturno. Umaaring pinangakuan ito ni Saturno na mabibigyan ng kapangyarihan sa sandaling makuha ang bato. Kung ano-anong bagay ang pumapasok sa isipan ni Quiroga. At sa sobrang pagkagulo ng kanyang isipan, ay ibinalik na lamang niya
ang bato sa kanyang bulsa at napahilamos ng muka.